Hallelujah! Manindog ang tanan. Sige, deklarahisa na imong katapat dira. You will become fruitful in the kingdom. Ingna na siya. Kanang nasa imong katapat. Kanang nasa imong wala, nasa imong tuo, ingna na siya. You will become fruitful in the kingdom. Amen! So before anything else, let me read these verses na nakapastrack sa ako during sa time nga nagkasakit ko. So ako siyang basahon. In the book of Job, chapter 33, ningon siya sa 25, mubalik ang iyang pagkabatanon ug mabaskog siya pag-usab. Magampo siya sa Dios ug tubagon siya ug simbahon niya ang Dios uban sa kalipay. Himuon sa Dios nga magmaayo ang lakat sa iyang kinabuhi. Ug musugid siya atubangan sa mga tao nga nakasala ako ug dili matarong ang akong gibuhat. Apan giluwas ako sa Dios, busa giluwas ako niya aron dili ako maiadto sa Sheol. Busa buhi gihapon ako. Amen. So maybe some of you nakabalo na gyud no nga gikan ko sa ko ang nagkasakit ko, nagka-hypertension ko. Pero nakoy pangutana sa inyo karon. Kung tanawon ninyo akong naong masakiton pa ba? Tanawa na ang naong sa imong katapat kung masakiton man na. Di ba dili? Amen. Amen. Mo nang angayan gid kayo ang Ginoo nga hatagan sa pinaka-the best nga pagdayeg karong adlaw. Hallelujah! Come on, atong palakpak ato mga kabot. Atong ihatag ang pinaka-the best sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah! Come on, let's go! Come on, atong ipakpak ato mga kabot. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Hey! Come on and sing. This is the day you made, so I will rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. Hey! This is where I will live. You are more than enough for me. Come on, declare. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, declare. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. Come on, declare, declare. The joy of the Lord is my strength. Hey! Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey! Yahusha, come what may. Come on, declare. You are worthy of all my praise. Yes, you are faithful. Ating taas sa mga kamot and declare. Strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. Come on, declare. Oh my soul, come on, command your soul. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength.
Come on and sing. Everybody sing. As we invite the presence of the Lord in this place. Come on and sing. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got a joy. Come on and sing. Everyone, church. It's the joy of the Lord. Yes, Holy Spirit. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. Come on, invite the presence of the Lord. Come on, lift up your voice, open your mouth. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got a joy, I've got a joy. Come on, declare, receive. It's the joy of the Come Lord. on, declare, receive. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. Come on, declare, declare, receive. I've got a joy. Joy, say, it's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got a joy, I've got a joy. Come on, receive it. Say, yes, Lord. Whoa, oh, 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 oh. Come on, all my soul. Come on. All my soul, bless his name. All that. Come on, your son, come on. All my soul, bless his name. Come on, Robert, say. All my soul, bless his name. All that is within me, say. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Bless the Lord, bless the Lord. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Let's open our hearts. Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of the million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I give it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory.
Thank you, Abba in heaven. Indeed, sa imong hamili nga dugo. That right now, nahibalumi that we have found our identity in you, pinaagi sa imong hamili nga dugo. Ginoong Jesus, thank you. Salamat kayo, Diyos. Dalaygon ka sa mo ang mga kinabuhi. Dalaygon ka, O Diyos, sa imong pagkamaayo, sa imong gugma, sa imong gahom, sa imong pagkamatinumanon nga hisamo ang mga kinabuhi. Dalaygon ka, O Diyos. Angayan ka sa among pagpasalamat, pagdaig, pasidugog, imo tanan, O God. Nothing but the blood of the Lamb enables us to come into your throne room of grace. Dalaygon ka sa among mga kinabuhi, O Diyos. Dalaygon ka taliwala sa imuhang mga katawan. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you, we adore you, we thank you. Sing to the Lord.
God, our Abba in heaven, we thank you sa imuhang mighty presence nga ni sa among taliwala. Salamat kayo, Ginoo. Sa imong gibuhat Ginoong Jesucristo diha ibabaw sa cross of Calvary. That now we can enter confidently into the throne room of grace, bearing our praise, our thanksgiving, our worship. And now, as I apply your blood to each one, imo Ginoo, kay imong madawat o imong pagadawaton ang tanan namo nga pagpasidungog, pagpasalamat, pagsimbangan ha kanimo. Oh, hallelujah. Thank you that even today, Lord, as we continue sa imuhang mga pulong, salamat ng among mga kasing-kasing inablihan. Salamat ng among mga kasing-kasing madinawaton ug matudluan. Salamat to Dios as we apply your blood sa matagusa. Salamat sa imuhang pagabuhaton. Salamat sa kaalam. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding that you will pour out into our midst. And even that one thing, Lord. And it is my prayer and we declare today that may the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable always unto you. Oh Lord, our God and our Redeemer. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, God's people say, Amen, Amen. Pwede ba tagaan na ito ang Ginoo sa kusog kapag palakpak? Ihatag ay mong pinaka-the best na clap offering unto the Lord. Abato mo sige sa hallelujah! Salamat kayo sa Diyos. Ang lingkod ta, o salamat kayo, no, our wonderful music team for that great ministry in music. We are still hoping nga maka lead wall ta, but even though walay lead wall, hinaot nga focus gyapon ta sa word. Amen. Mayo nang wala tayo makitaan diha kay para focus mo tanaw sa ako. Amen. But really we are hoping na ma-okay ra gyud kayo sa ato. Nalay mga technical glitch no sa ato ang lead wall today. But ingnan na imong katapad, this is the day that the Lord has made. And I will rejoice with you and be glad in it. Amen? Ihatag na sa Ginoo sa ato ang day, maka-together no, maka-worship ta, kauban ang imuhang atong mga kaigsuunan. Welcome no sa ato ang second service. Padayon ta no sa ato ang paghisgot mahitungod sa pag-discover nato, pag-usab sa atong identity in the kingdom. Our dominion, our image, and even our delegated authority. No, atong otoridad, delegated na gid siya. And we have to review no nga ang atong pag-alagad karon is kingdom, no? Serving. Kingdom life. Dili relihiyon. Kingdom and not religion. Amen? And even in Romans chapter 14, verse 17, nasulti dia in the New Living Translation, for the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Mo nang gingharian. A life of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Dili na sa atong gikaon ug kung sa atong wala pagkaon. Ayop nga ubay sa atong wala ni kaon o sa atong ginainom. No, it's not. But diha sa pagkamatarong, diha sa shalom, o even sa kalipay, in the Holy Spirit. Importante kayo maklaro na ito sa ato ang mga hunahuna karon. Mga hinigugma kong mga kaigsuunan diha sa gingharian sa Dios. Kaya daghan kayong mga Kristohanon nga, mubati sila kakapoy diha sa ilang pagpangalagad. Mubati sila kakapoy diha sa ilang pagtuo. Di tungod kay lisod sundon ang Dios. Lisod ba sundon?
Para sa uban sa lisod, no? But dili lisod ang pagsunod sa kung unsa ang gisulti sa Ginoo alang sa atong buhaton. So dili tungod kay lisod sunod ang Dios, kundi dili tungod kay relihiyon ra ang ilang gisulayan buhaton. Dili ang kingdom ug wala nila nasabtan ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios. Amen. Ang liyon magsigigingon buhatan do this, do that. Ayaw ni buhata. Kung masayop ka, nakasala na ka. Ana ang relihiyon. Pero ang gingharian sa Diyos moingon, you are a son and a daughter of the kingdom. You are beloved. Anak ka, gihigugma ka. Amen? O gipili ka. You are chosen, you are beloved, you are... Ano pa? Naanan mo tanan. Kung magkailalang ka sa imong identity, nga ikaw daw hinigugma sa Ginoo, ikaw daw anak sa Ginoo. Ikaw daw gipili sa Dios. Ug mao na ang gingharian. And from that, from identity flows obedience. Di lisod ang pagsunod, ang pagbuhat sa imuhang pagtuo, kay nga naman, kabalo man ka sa imong identity. Anak man ka, gipili man ka. Amen! Kung rules lang atong gisaligan no, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, magpuyo gyud ta in guilt and in fear. Kung rules lang ba, kung balaod lang, rules and regulation, more na ato, kay may usang, kanang simbahan, dagay dos and dos, labi na sa sitihim, dagang kay bawal. Kaya kung masupak ta nimo mga bawal, magpuyo ka diha sa, mag-guilty ka. Magpuyo ka diha sa kahadlok. Pero kung ang imo kung identity ang atong gisaligan, kung ang atong identity ang pundasyon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, magpuyo ta diha sa pagkamatarong, magpuyo ta diha nga naay kalinaw ug naay kalipay. Amen. Amen. Mo na gisulti diha sa atong pulong atong gibasa gayna Romans chapter 14 verse 17. Lami kayo na siya i-memorize. Dali raman i-memorize, di ba? For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink. Sige na, sunda. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Mo nang iyang pinakaplano o gusto niya nga atong ma-experiensyahan. Pagkanindot ano ka nang naakay kalipay? Nakay kalinaw? Mo niya ang dili mapalit sa kalibutan. Ang atong pagkamatarong di nato na siya mapalit sa ato ang milyon, sa atong billions. Naara din na sa gingharian? Amen! Kana nga joy, dili dependent sa ato ang circumstances. Kana nga kalipay, dili dependent sa atong circumstances. Kung unsa atong mga na-experiencehan. Kana nga kalipay, kana nga kalinaw, dili na siya mawala. Ingon ang Diyos kanato, gihatagan ta niya og kalinaw. I give them shalom. Muna iyang gihatag kanato. Diha sa gingharian. Kay ang gingharian, dili behavior modification. Unsa di ay kuno ang gingharian? Dili siya behavior modification. Nga moraman og i-modify lang nimo imong kinaiyahan ba? Dili ni siya pag-modify lang, pag-change gamay, pag-tweak-tweak sa ato ang mga kinaiyahan. This is not just a behavior modification. The kingdom is all about identity transformation. Identity transformation. Kanang mailan lang nato nga kung kinsa ta. Kinsa na nag-iya sa ato
ahata nga pamilya na bilong. And with that, ang atong transformation, dili lisod. Dili lisod ang pagsunod. Mo bitaw nga giunag gyud pagwali ni Ginoong Hesus. Gusto niya establisan ang iyang gingharian. Ang giunag gyud niya pagsulti, ang ingon niya pagwali, repent. Bag-uha ang dagan sa imong utok, because from it will flow your identity. And when you know your identity, it will transpire sa imong kinabuhi mo, abot sa imong kinabuhi mo, dangat ang kabag-uhan. Tinuod nga kabaguhan. Kus kailan makagkinsa ka. Dili ka magpataka-taka, dihag buhat, so kung salay may gusto buhaton, kay kaila ka kung kinsa ka. Amen. Ang problema manggod karon kadaghan kaayo mga Kristohanon nga naa sila gitawag nga orphan spirit. Wala sila kaila sa ilang amahan. Nasa sila kaila sila sa ilang amahan sa langit. Nasa sila kahibalo sila nga naay amahan sila sa langit. Pero wala sila kaila sa ilang amahan. They just know that there is God in heaven. Magsige pa sila ampo, our Father who art in heaven. But wala sila may ka-experiensya nga mahimo gyud silang anak sa Dios. Ano nga dili gyud ma-transform ang ilang kinabuhi. Apan ikaw, ingnan imong tapat, kailan ba jud ka sa imong amahan? And with that, di lang ta kay ma-modify lang ang ato ang ginabuhat nga maratag gahapon marag buutan ka. Nya karon mas nagibuutan ka. Nya pagkaugma siguro mas buutan na gyud. Ingana ba? Behavior modification. But when you know your identity, that is actually kingdom come to you. Kingdom coming to you. Identity transformation. Si atong i-declare ni. Religion trains behavior. Sige, follow me. Religion trains behavior. 1, 2, 3, go. Religion trains behavior. Gina-train ka lang. Ikaduha nga declaration. The kingdom restores identity. Amen. Ug mauna ang gusto i-restore sa Ginoo kanato. Religion is striving so hard nga moabot siya og langit. May nalang bisag naalas nga tunga makaabot lang ko okay na kaayo murag ana ba ang relihiyon. Religion is man trying to reach out to God. But kingdom dili. It is actually God coming to us. Amen. Ug mao na ang concept sa colonization. The colonization is a kingdom concept. Colonization is a kingdom concept. What it is? Sa atoa in the kingdom language nato diha sa gingharian, it is actually heaven coming on earth. Kinahibaluta sa last Sunday, ang first nga kingdom is where? It's in heaven. That's the first kingdom. Amen? But then, ingon si Ginoong Hesus, Matthew chapter 6 verse 10, May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. Kasagaran biya sa ato gaampo tani nga verse, di ba? Ako gaampo po ko ani nga verse. Every time in my prayer gaampo jud ko, Lord, let your kingdom come and your will be done. In my life, in my family, in the ministry, in the church, to your people. Ato ginaampo. Ang uban gani routine na lang. So ay may mong routine na lang. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Murag nag-apas nga mahumanda yun. Kay routine naman lang gani. But don't you know nga kung sabto nimo ni siya nga pag-ampo, it's actually very radical prayer. It's a very radical kaayo ni nga pag-ampo.
Si Jesus wala nagtudlo nato nga magampo nga mo ampo ta nga, Lord, kuhaan ako aning kalibutan na. Gikapoy na ko aning kalibutan na, Lord. Escapism ba? Gusto mo escape sa kalibutan? Wala tagitudloan ni Ginoong Hesus, ana. Instead, ang iyang giingon, Lord, God, Abba, Father, panhia o ipaabot ang langit dire sa yuta o dinhe sa kalibutan. O iyang giampo. Kasi kita gusto na lang kita og in the sweet by and by, we will, gusto na lang kita dito ato taglangit. Of course, maglong man ta for the rapture of the church. That's our blessed hope. But before that, while we are still living on this planet Earth, kini ang gitudlo nga pag-ampo ni Ginoong Hesus. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. May your kingdom come and your will be done on earth as it is already done in heaven. Muna iyang gitudlo sa ato ang atong iampo. Amen. Meaning igsoon ang Christianity dili siya escape. Dili ni siya nga mo iskaputa. Ang Christian life dili iskapo sa kalibutan. Ang Christian life is an assignment. Assignment ni. Kisa man diha ginang assignan pagkatapos mo escape sa imong trabaho. Igsoon ang kalibutan atong assignment. Inaragon mo tapad, Earth is our assignment. I-English na lang kay para na po ta English anay. Earth is our assignment. Dili ta dapat mo dagan gikan dire. Dili ta dapat mo sibat dire. Samtang naa pa ta dire assignment nato ang kalibutan. Ma-change dapat ang imong pagtan-aw karon sa imong kaugalingon. Wala ka gibutang diri para mo iskapo ka lang. Assignment nato ang earth. Amen. Even si David, naingon siya in Psalms 115 verse 16, the heavens belong to the Lord, but He has given the earth to all humanity. Amen. Ang langit daw, ang tag-iyag yun dito, dili ikaw. Ang langit belongs to the Lord, but iyang gihatag sa atoa ang kalibutan. Alang sa ato, iyang gihatag ang kalibutan alang sa humanity. Buti pa sabot, ang heaven iya sa Dios by ownership, pero ang earth gihatag sa tao by responsibility. Meaning gihimutan niya nga steward. Amen. Iyang gipadala ta diri sa kalibutan, isip steward. Ang atong buhaton diri, atong i-colonize ning earth. Amen. Kabalutan nga ang Pilipinas na colonize ta sa Espanya. They said a little bit na colonize po ta sa una, Japan, no? Japan, kadali lang, and then, apan, anaay atong mga inheritance gikan sa ilaha, o ato na silang pangitaog asa na atong mga inheritance. But of course, na ang mga Americans, they also came, kaya attracted kay sila sa Pilipinas. Kalabalo mo mga isa sa mga pinaka, the best nga destination ang Pilipinas. Amen, amen. Diba? Oh. Pero, the King of Spain, iyang gipadala dere ang iyahang representative uban sa daghan kayo niya, puno kayo nga galyon of people aron pag-anhi sa Pilipinas para ikangker ang Pilipinas ug himuon nga colony of the Kingdom of Spain. Kisa iyang gipadala. Kisa iyang leader nga ipadala dire, of course si Magellan. Ug gikangker niya ang Pilipinas daw, ug hingalan niya og Filipinas in honor of King Philip of Spain. Layo kayo siya dito, pero niabot siya dito to colonize us, to colonize the Filipinos.
Mo na nga makita nimo nga naagi kolor ang atong kultura, ang gusto, ang pinakatuyo og tumong sa mag-colonize is i-change ang atong culture. Gani gusto pa nila i-change ang atong history. So sa ilang gibuhat, tudloan ta diri og Espanyol. Gikan una pinakauna ginaana lingwahe. Pagkaon. Ato ang sininaan. Ato ang world view ginahinahinay na. Muna even sa atong language maka ano ta. Naatay tint of Spanish language. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngano makasabot man mo ana be? Tungod kay sa influence sa Espanya. Ang akong nahibalaan na sa kanta lang man, Ti amo. Con todo me corazon. Marapog tinuod, no? Even some of our colors, eyes, sa pa influence by the colonizers nga mawang Spain. Muna dapat kita. Ang gusto sa Ginoo nga i-colonize, gipadala ta diri para i-colonize nato ang kalibutan. Gusto niya mahimo niyang colony ang earth. Amen. Buti pa sabot, ato silang i-influence. Pinaagi sa atong lingwahe, pinaagi sa ato ang gawi. Muna nga dapat ikaw i-influence dapat nato ang kalibutan. Amen. Nga sila makahibalo ug makadugayan ila nang hinong ginahimo kung unsa ang gawi nga tuwa sa langit. Righteousness, peace, joy. Amen. Dili kay taga Kristohanon man unta ni pero mo may una mag-away-away, palaaway. Mo may una asa naman ang kalinaw ana? Unsa man na may mong linaw ng imo dang palibot kung ikaw una mangaway? Kuha? Unsaon nimo nga makit-an ang imuhang pamilya mahimong example of peace, joy, and righteousness. Kung kamo din buntag pa mong sayo, tuwa na. Nagyaw-yaw na. Si mamang. Dapat ma-influensyahan nato ang kalibutan sa behavior kung unsa ang behavior sa langit. Unsa gani ang kingdom, dili lang sa pagkaon o sa inom, but of righteousness, living a life of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Hallelujah! Imagine ka kung mauni unta. Kung ingani lang unta nga klase nga pagkinabuhi. Buti pa sa buti ay wala pagyud kaayo na ka-influensya ang mga tagaging harian. Batang mga taga-sitihim, amen. Nasabtan manggod nila sa mga taga-sitihim nga dili ni siya relihiyon. Ginghari ane ang atong pagpangalagad. Hallelujah! Kung ane pa lang, wala tayo gubot ang kalibutan. Amen. Pero nga nung daghan pa maghihapon kayong gubot sa kalibutan. Gubot. Gubot dire. Gubot dito. Gobat dire. Gihimo lang Gobat dire. Gobat dito. Mao na nga gubot yun. Tungod kay ang heaven, listen, nganong gubot pang kalibutan, tungod kay ang langit naghulat pa sa representation sa mga anak sa Dios. Gihulat ka pa sa kalibutan, nga i-represent nimo ang langit. Woo! Kadako ani nga responsibilidad.
There is one person no ano kay siya murag chatmate naman lang gid siguro anak gid niya. Babae ha. Kasi kay mo ano naka-chatmate siya po kon. Na babae and then always siya nag-share sa iyang mga struggles, sa experiensya, and then the Holy Spirit, sa iyang experiences sa Holy Spirit. Nindot kaayo ang iyang experiensya sa Ginoo, revelation after revelation. And then I told her, please remember nga naa kay assignment. Naa tay responsibilidad sa kalibutan. And that is to influence other people, to influence, to give them yung glimpse. Malilian man lang ugaling nila kung unsa ang langit dire sa yuta. Amen? Kay pwede gyud kayo. Again, dili ta kinahanglan mo iskapuan ng kalibutan na. Hallelujah! Atong i-embrace ang atong assignment. We have to colonize the planet Earth. Because we are representative of the kingdom of heaven. Amen. So, earth is heaven's colony. I am sent to represent heaven on earth. We are sent, kita gipadalata to represent atong atong irepresentar ang langit diri sa kalibutan. Mubita na nga, dili ta kalibutanon. Kaya ang ato ang behavior, dapat ang ato ang kinaiyahan, ang atong sinultihan, ang atong mga gawi, dapat tagalangit. Representative man ka sa langit. Amen. This is very important. Kaya ang imong identity, dili man ang imong identity, nga lang kay relihiyon. Ang imong identity, anak ka sa Dios nga mao ang hari sa langit. Amen. Amen. Murag di mo excited. Imagine ka, anak ka. Ang gihimo pagid sa Ginoo para mas pagid ta, mas masabtan pa nato. Ang ato ang responsibilidad. Ingon siya dere. In Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Ingon siya dere, then God said, let us make human beings in our image to be like us. So God created human beings in His own image. Ay, praise God. At least inyohan ang mailhan. O inyohan ang makitaan. So, remember this. Wala niingon ang Ginoo, let us make animals in our image. Ang tao lang ang gitagaan sa Ginoo og kapasidad to be His image bearer. You are an image bearer of God. Ikaw lang niya na dili ang mga hayop. Muna nga dili jud ko pwede mo ang kunoy nga naa ako sa animal kingdom. Biology will teach you that. Science will teach you that we belong to the animal kingdom. Ay di ko musugot ana. Kaya ang animal dili sila nag-bear, no? Wala sila gadadala. O wala imahe sa Dios nga naa nila. Amen. Ikaw sugot ka, bilong ka sa animal kingdom? Mura magsugot siguro mo, nahilom lagi mo. Tao lang ang gitagaan sa Dios nga og identity that we are His image bearer. Hallelujah! Pasalamati ang Ginoo niya nga nahimo kang tao, wala ka nahimong unggoy. Kini nga image, dili siya physical. This image is spiritual and moral. Mao na ang rason nganong ang tao na ay konsensya. Nganong ang tao na ay creativity. And this is very important. Mao na ang tao naagyud innate sa iyaha nga naagyud siya desire to rule and have dominion. Naagid ang desire sa ato kay mao man ang DNA nga naa sa ato gihatag sa Ginoo sa iyang image.
When he said, let us, in Genesis chapter 2, verse 7, ningon siya, then the Lord formed the man from the dust, and He breathed the breath of life. So ang atong lawas gikan sa yuta, muna nga mamatay gihapon ta. Okay? Ang atong lawas gikan sa yuta, pero ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Mao nga ang atong kinabuhi na ay eternal value. Mo nang ay value po ng imong kinabuhi. Amen. Na kay eternal value. Dili ka mawagtang lang, dili ka pag mamatay ka, dili ka mga mural lang kag thin air nga mawala ka. This body, pwede gid siya nga mabalik dito sa yuta, but this spirit inside of us will live forever. Mabuhi ni hangtod sa hangtod. Kung unsa man ang destiny sa tao, sa espiritu sa tao, kung unsa man ang iyang destiny, ana, whether maimpyerno man na, o maadto man naglangit into the new heaven or new earth, still, kana nga espiritu, dili na siya mawala. Magstay ka forever. Amen. Mo bitaw na nga, dili ko ka komedyan ng impyerno. Mo bitaw na nga nagitagaan gyud sa Ginoo og dako kaayo nga alang sa iya responsibilidad sa pag-ani diri sa kalibutan. Aron ma-redeem ka, aron di ta maatog impyerno. Aron maluwas aron di ta maatog impyerno. Kay moadto kag impyerno forever na. Og forever na nimong antuson didto. You will feel it all iyong pa sila. Mabati nimo ng tanan didto, ang kasakit, ang kauhaw. Ang kanabang pagbati nga, you are abandoned forever. Mabati na nimo tanan didto. Ma-feel gani bang ulod nga magsiglak latay? Maglahos-lahos ikan sa imong tinaay hangtod sa mabati na nimo tanan dito. It's all real. Kaya ang tinuod nga tao nasa sulod. Dili ng physical. Kuha. We are a spirit being living only in human body. That's why sa paghigugma sa Dios alang kanato, dili ta gusto niya maadtog impyerno kay balo siya. Ang espiritu forever na mag-suffer kung maadtog impyerno. Ing anak ka kamahal sa Dios. Ing anak ka kaghigugma ng Ginoong Hesukristo. Ihatag na iyang kinabuhi. Sumiyon ko sa imuha, tagai og value ang imuhang spirit karon, imuhang life karon. Kay nanay eternal value. Amen. Amen! Gihulma ka ingon sa 2:7. Then the Lord formed the man from the dust and He breathed the life, the breath of life. Muna nga bisan pa og unsa ang imong background, unsa man ang failure nga imuhang nabuhat in the past. Unsa man ang imong kahimtang karon, dili na mausab. Dili mausab nga ang imong source sa ato ang kinabuhi, sa ato ang espiritu, sa ato ang life, ang ato gyud nga magbubuhat. Amen. Ang atong amahan, ang atong tinuod nga amahan sa langit. Amen. Amen. Tagayog value ang imong kinabuhi igsuon. Wala ka lang, dili ka putok sa buho nga niabot diri sa kalibutan. Gihuypan ka mismo sa breath of life sa ato ang Dios. Gihimo ka niya in His image and in His likeness. Busa i-represent nimo kung unsa ang imong dapat girepresentahan. Our declaration, pag ato nang i-declare karon, kay naa na ang ato ang magdungan ta sa pag-declare. In 1, 2, ready, go.
Grabe na, oh. You are a reflected creator. Mauday nga natin creativity. Pwede ta makaimbento. Pwede ta makamake og something. Because we have that creativity in us. Kaya we are a reflected creator. Mabitaw nga gitagaan tag trabaho. Naantay trabaho dapat. Amen. Amen. Because we are made to create, to recreate. Hallelujah! Another thing atong iskutan dapat din nga atong mahinumduman that in John chapter 1 verse 26, niingon siya din let them have dominion. Niingon siya, let us make man in our image and our likeness and let them rule and have dominion. Let them, very important thing a word. Let them. Wala ningon ang Dios nga let us rule together with them. Wala. Ningon siya, wala siya ningon nga maghari ta kauban nila diri sa kalibutan. No. Ang gingon niya, let them rule and have dominion. Gihatag sa Dios alang kanato ang atong authority niining kalibutan. Ug ang Dios faithful kaayo na sa iyang word. Dili na niya balion. Dili niya pwede nga i-violate ang iyang gisulti. Pag niingon na siya nga let them rule, ang mga tao nang ako tagaan og katungod diri sa planetang kalibutan, iya ginabuhaton. Ug mao na iyang gibuhat. Mao na ang rason nga ang Dios mangita gid siya tao nga motubag, no mo respond, mo tindog, ug mo partner alang sa iyang kabubuton. Nangita siya tao. Because as I've said gagaina, God cannot when man will not. Ing-ana ang gahom sa declaration nimo. Ing-ana ang gahom sa imong words. Kay pulong pa lang nimo naa na ni authority. Kay ikaw lagi ang gitagaan og authority niining planeta ha. Muna ang imong declaration, ang imong pag-ampo, ang imong ginasulti sa imong baba, dako kaayo nag-epekto sa atuang circumstansya, sa atuang palibot. Sa maunsa ang mga panghitabo dire sa kalibutan. Muna kung ang Ginoo walay makitaan nga tao nga mobuhat sa iyang kabubuton, wala gyud may tabo, dili mabuhat tabo ang kabubuton sa Dios alang ani nga kalibutan. Muna nangita siya og mga tao nga nabago ang ilang mga mindset. Gikan sa religion mindset into a kingdom mindset. Kay sila lang ang makasabot kung unsa ang kabubuton sa Dios. Nakuha na to? Dili makahimo tied up si Lord. Dili buti pasabot nga dili siya wala siya gahom nga makabuhat ana. Dili lang niya pwede i-violate kung unsa ang iyahang gi-declare. Ug unsa ang iyang system diha sa iyang gingharian. Pag ingon niya nga let them rule, buti pasabot let them rule and have dominion. Kita ang gitagaag responsibilidad. Ingnan na mong tapat, ikaw ang gitagaag responsibilidad o otoridad ani nga kalibutana. Muna mangita gid ang tao. Mangita gid ang Dios. Ug tao nga nakasabot nga miingon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kay mao na ang gingharian. Mao na ang living a life in the kingdom. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Muna yun siya, seek first the kingdom of God and His righteousness. Muna ang usa ka tawo sa iyang parable, gipakita gyud sa Ginoo kung unsa ka importante nga imo jung makaplagan ang gingharian. Ang pangutana karon nakakaplag ka na ba sa gingharian? Ang mga tao usahay nakakaplag og gingharian. Pero kabalo ka unsa gibuhat sa kababay sa dihang nakita siya sa pearl of great price. Iya sa gitabunan. Pagkatapos baligya niya ang tanan o gibalik niya dito to ang iyahang
Buti pa sabot na ay naabagyoy ready ka i-surrender kung unsa man ang imong achievement aning kalibutana, even ang imong pagpangalagad sa relihiyon sa una. Ready kay i-give up tong tanan kay nakakita ka og pearl of great price. Ing ana daw ang gingarian. Ing ana ka precious ang pagbag-o sa imong una-una. The kingdom is of great, is pearl of great price. Hallelujah. Muna ko ang pangutana karon nakaplagan na bagid mo ang gingharian. Kay usahay nakit-an nato pero di pa ta nagkinabuhi sa gingharian. Pero ang atong term ato sa una terno nag-ung-ung ka pa sa pultahan sa gingharian. Karon dapat sulod na, inan dapat sulod na. Kingdom life na po ta dapat. Kana bang makahastad naka-enjoy life ba? Mao na gingharian. Amen. Sa narata diri nag-ung-ung ta. Kabalo ba mo ingon sila sa una daw pamahiin ba, di ba? Pag naay mga anak, daw kuno ayaw pag ung-ung sa pultahan kay di na nung kagawas. Ang bata umuda ko daw ang ulo. Mo na pag nakita na nimo ang pultahan alang sa kinabuhi diha sa gingharian, sulod na. Enter into the kingdom. Living a life in the Holy Spirit. Ing ana ang gusto o plano sa Ginoo alang nimo. That's why this is a responsibility. Our authority is a stewardship. Remember this. Our authority nga gihatag sa Ginoo sa atoa diri karon. Unsa kay atong authority? Let them rule and have dominion. The authority is a delegated authority. Gihatag na sa atoa. Ug dapat atoa na siyang steward. Kinahanglan ato na siyang ampingan. Kinahanglan ato nang ikinabuhi. Ayaw nagtago ang imuhang pearl of great price. Usahay ta mga kita nga mga Kristohanon, usahay ang tawag sa ato ang mga secret agent. Sikrito-sikrito lang ang pagkakristohanon. Hoy, gawas na diha sa imuhang shell. Ipakita o ipadayag ang ang himaya sa Dios ganaan nimo. Para makitaan ba nga lahi na gid siya sa una, lahi gid karon. Because as we continue to give our lives to the Lord every day, as we continue nga coming always into the altar of the Lord, ang Ginoo kadugayan to ganing sa una daw kuno we are in naatay veiled nga mga faces. But as we continue to surrender our lives to the Lord every day, mugawas kuno ang atong tinuod nga himaya sa Dios nga niya nato og we will increase from glory to more glory. Ato ara gud ang isgutan ang sunod kana nga verse no in the ganahan kay kuha nga verse in the Message translation. Ever increasing glory. Kasi gusto niya ng ever increasing glory. Amen! Why Jesus had to come as a man? Ingon sa John chapter 1 verse 14. So the Word became human and made His home among us. And even in Hebrews chapter 2 verse 14, the Son also became flesh and blood. Muna akong atong gitanaw gay nga background nga kita dere ang nagrule niya kalibutan ang gitagaan og right no to rule and have dominion ang tao lang. So, why nganong kinahanglan pag nga si Ginoong Hesus mo ani pag dire sa kalibutan? Kung ang problema sala lang, ha? Kung ang problema sala lang, pwede ra gyud ta nga makasorry. Diba, sorry Lord, sorry God. Nakasala ko, pwede ra gyud na. Magikan dire, badung ka naman yagto sa langit pero gana ba? But the problem is not just our sin.
The problem actually is our authority and legality. Kuha na to ni? The problem with the problem, ang problema giputod. Kung dili gid siya mo anhi dinhi, as human being, wala siya legal right. Wala po siya authority dinhi. Kung muanhi lang siya in the form of spirit. In the Old Testament, nayag tawag ng theophany, meaning it's the third person in the Trinity coming daw kuno nga visible nga makita sa tao, just like katong mga angels and the theophany of our Lord Yahushua noong nakikita kay Abraham. Ug niingon nag-declare nga mga anak na si Sarah nakatawa. Kisa resulti ato. That was a theophany of our Panginoong Yahushua. Nag-appear siya in the Old Testament, pero dili pa siya in the flesh. In spirit, in this planet Earth nga walay flesh and blood is illegal on this planet Earth. So kung muana sa Ginoong Hesus nga walay unod o walay dugo, illegal siya dinhi. Dili siya makalawas sa ato ah. Wala siya authority. Kaya ang authority naaman sa tao. Nakuha nato ni? Mo nang ang hinungdan nga siya ni ani nagpakatawo. Aron legal siya. Amen? Legal siya o pwede na siya naana sa authority. Nga i-change ang system, i-realign ang system nga na diskurahi. Unsa pa na? Na diskaril. Tungkol sa disobedience sa tao. Dili makorekt sa atong Ginoong Hesus. Padayon lang ang tao nga magsigi og adto sa Ginoo pinaagi sa dugo sa baka, dugo sa kambing, dugo sa karnero, dugo sa dove. Ana lang permanente. All will be temporary solution. Kinahanglang mo ani si Ginoong Hesus para magkaroon og tinuod nga solusyon sa problema sa tao. Ang problema sa tao dili lang sala. Ang problema nato dinhi kay dili na kita ang in control. Ang tao dili na in control. Ngano gani gihatag man nato ang control sa yawa. Gihatag man nato ang control nato sa serpente by disobeying the law of the kingdom. The word of God. Wala tayo authority. Ug unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesus? Di ba? Pagka it is finished. Natoy pwede na to siya mapakita. Kato ganing it is finished and then down. Di ba kato gani? Sige, pakitaan ra gud to ninyo. Mo di gibuhat ni Ginoong Hesus. Aron lang nga mabalik kung unsa ang dapat para sa ato ang authority. He has to come. Necessary siya nga mo anhi gud, it's a must for him to come as a human being to solve sa pinaka problema sa tao, ang atong otoridad o ang ato ang authority. Ang atong rulership nakuha gikan sa atua na ilog. Dili siya pwede nga muan nilang diri og kaon lang diri sa Satanas kung espiritu siya. He can actually do it. Nakuha na to ni? But on this planet Earth, tao manggod ang gitagaan og otoridad to rule and have dominion. And God cannot violate it. Dili pwede niya i-violate kung unsang iyang gisulti. Nga ang tao gilang muhari diri. So again, ang problema sa tao dili lang sala. Ang problema sa tao, problema ni Ginoong Hesus dili lang sala ay ang sulbaron. Ang pinaka problema actually niya is ang legality o ang iyahang gitawag nga authority nga dapat iyang ibalik. Naaba to? Sige daw. Nakawala ko rin yun yung sige buhat ni Ginoong Hesus.
he says, "It is finished." And the devil's going, "Yes." And then he goes, "Into your hands I commit my spirit." And he goes down, down, down. And the devil's looking up, 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 going, "My gosh! What's he doing down here?" And he runs up and he grabs the keys. He grabs the keys from the devil and he takes them. He snatches them out of his hand and he says, "I'm getting Mo nang gihimo ni Ginoong Hesus. He has to get back the keys, and he has to step on the head of the enemy, of Satan. Og nisaka siya og balik, kuha na niya ang atong keys of the kingdom. You know, kung saan porma sa keys, these are authority. Symbol of authority. Symbol of access. Ina naman tapat, access. Pag minaaga na kay access, buti pasabot, naa kay authority. Pag naa na kay ID, naa kay authority nga mosulod. Naa kay ID, naa kay naay mga butanga, imo nang mahimo because you have your authority. Ug mao nang gihimo ni Ginoong Hesus. Amen. He has to come, kinahanglan siya mamatay, bayran niya sa iyang mili nga dugo. Aron makuha niya pagbalik ang atuang, he has now the legal right sa dihang nahimo siya nga tao na ay unod og dugo. That's the time nga pwede na niya ma-change ang sistema. Amen. He cannot bypass the system nga giset sa Ginoo. Muna kinahanglan mo ani siya nga pagkasata nga mahimo nga tao. Wala lang niya mo nga wala niya gisulbad kung sa ang ato ang sala. It's not just all about our sin. Murag ano ra kaayo ta, but actually getting back kung unsa gyud ug unsa ang gidesign sa Ginoo para nato. And that is our rulership and our dominion. Kingdom. Kingdom. Kingdom ang iyang gibalik diha kanato. Mubitaw na ingon sa diha nga na preach niya ang kingdom, siya nga repent for the kingdom of God is here. Repent for the kingdom of God is near. Baguhan ang inyong una-una kay dala na sa hari ang iyang gingharian. Mao na nga si Ginoong Hesus, wala siya nag-operate in the realms of just religion. Pero nga naman nga makapagawas siya demonyo gikan sa mga nademonyuhan. Nga naman nga maayo man ang mga masakiton. Nga naman nga mapastop niya ang bagyo. Ngano, kay nabalik na ang tinuod nga authority. There is already a person who understand the concept of the kingdom. And that is in the person of our Lord Jesus Christ. Amen! Siyang mas nakasabot, kaya dito siya gikan eh. Amen? Muna nga pag sulti kung unsa iyang kung unsa ang sulti sa iyang baba, matuman. Tao naman siya. Of course, he is fully God, but he is also 100% fully man. Nakuha niyo yung sabda na to ni? Amen! Jesus came as man because authority on earth belongs to man. That's the reality. Niani siya diri sa kalibutan tungkay ang authority belongs to us. What is the limits of our dominion?
Giingon in Psalms chapter 8, verse 5 to 6. You crown them with glory and honor, putting all things under their authority. Amen. Iya daw kuturahan with glory and honor. Haskam man din nato day no. Naam tay kurunang daan di ay. Abi nato ang atong kuruna katulang crown of righteousness, crown of life. No, na kay paghimo pa lang sa tao, gikurunahan na tao with glory and honor, putting all things under their authority. Ug kana nasabtan na ni King David. Amen. But listen here. Ang dominion adunay limit. Ang authority gihatag aron mag-alagad ta, dili mag-abuso. Amen. So naay limit, naay boundary sa ato ang authority. We are not made to dominate or to take dominion over our fellow human beings. Ahatag-itagaan og dominion na siya, rule over the fish of the sea, the birds of the air, the trees in the fields, gikan sa dagat ng mga animals, hangtod sa mga naglupad, hangtod nagkamang. Hallelujah! Hallelujah! Kana lang. But sa tao, dili ta pwede mo rule sa ilaha, mo abuse ta sa atong power sa ilaha. Amen. Amen. Ang atuang rulership towards them, ma-exercise nato ang atuang leadership is just to influence. Ingnan naman tapad, to influence. Dara kutob. To influence other people. Nga ang ilang mga kinabuhi, dili sila mahimo ba nga atong abuso ng atoang power over our fellow men. We have to lead in love. We have to influence through our care, to our service to humanity. Ingana ang pag-influence. Ingana ang pag-lead. Amen. Dili ta pwede nga mo dominate. Mo take dominion sa atong isig katao. Bito na nga ingon gid ang Ginoo, pinaka golden rule in the kingdom. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. We have to influence them with love. Kaya ang tinuod nga authority makita sa humility, makita diha sa gugma, ug makita diha sa stewardship. Amen. Munang i-take care nato kung unsa ang gihatag o gi-entrust sa Ginoo sa atoa. Amen. Our family. Kanang imong partner gi-entrust sa Ginoo sa imuha. Pastorelan gi-entrust sa Ginoo sa imuha si Uyi. So with Uyi gi-entrust sa Ginoo si Raylan sa imuha. Everything nga naa ta karon, relationship, ministry, unsa pa? Mga butang, wealth, they are all God's stewardship towards us. No, gihatag sila, gi-entrust sila sa Ginoo sa atoa. Muna nga dapat nato ampingan ka na nga gitrust sa Ginoo sa atoa. It's a trust. We don't own them. They are entrusted to us. Kisa na may tag-iyas sa ibuo kalibutan, pati kita. Of course, ang atong Creator. Pero gitagaan tag authority, but not to own them. It is a trust. It is a stewardship. So we lead with love, we live with humanity, and we live with stewardship. Atong hinumduman nga naatay responsibility to be a good influence, to be a blessing, and to care for those whom God entrusted to all of us. Let's declare this. I was never called to dominate people. Kusga, kusga. I was called to steward creation. Amen. Amen.
Muna nga, dili ta, ang mga tagagingharian, dili mga hambugiro. Ang mga tagagingharian, dili abusado. Ang mga tagagingharian, mahigugmaon. Ang mga tagagingharian, tinuod nga serbisyo ang ilang mahatag. Amen! Amen! Because we know our identity. Amen. Tinuod nga pagserbisyo. Because we are not commanded to take dominion over our co-fellow men. But we have to serve them. Amen! Murag, amen kay si Bishop. Okay. Tinuod nga pagserbisyo. Mula sa puso. Gikan sa kasing-kasing padulong kaninyo. Ha? Woo! Manindog tang tanan kayo nga nata actually. Maoro da ito. Bitaw, klaro kaayo gini. Kung masabtan lang nimo kung unsa ang concept sa colonization, dili gid unta tama, dili ta magkinabuhi nga kanang tira para palagdas lang. Magbantay kita sa atong mga kinabuhi. Ug sa atong pag-abot ni ana ang komunidad, naay rason ang Ginoo nga nung gipaabot ta diha, ni ana nga pamilya, ni ana nga panimalay, ni ana nga trabaho, ni ana nga eskwelahan, naay rason ang Ginoo tanan ana. Ug unsaon kanato na sila? I-colonize. I-colonize. Influence them with your words. Ma-change ang ilang paglantaw sa kinabuhi. Ma-change ang ilang action. Ma-change ang ilang behavior. Tungod sa imong influence. Amen? Ingana na siya. Ingana na ang concept sa colonization. Kung ingana ato ang pagkinabuhi, no? Wow. Wow. Masarap tong kingdom life? The kingdom of God is not a matter of what we eat or what we drink. It is a life lived in righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Pwede ito na i-declare ng declaration. Upat diha kalinya. Sige, declare this with a strong conviction nga ni-believe ka nga mauni ang imong identity ug mauni ang revelation nga imong naangkon karon. In 1, 2, ready, go! I know where I came from. I know why I am here. I receive my kingdom assignment. I will release heaven wherever I go. Hallelujah. Oh, salamat Amahan. We know this is a great responsibility. Labaw na karon o Dios kay nahibal-an na namo og Ginoo. Kini nga kamatuoran. I pray alang sa imong makatawan sa sitihim, Lord, nga bisag asa mi ma-release ang langit, ang kingdom life nganha sa mga dapit diin minimo pagadalon. They will see righteousness in us. They will see, Lord, the joy that is in us. They will see the peace that is in us. And we are going to release that to them. I-release na mo ka na Ginoo nga kinayahan sa gingharian. A life, a kingdom life. Lord, among ma-release. And we will see heaven. Heaven, we will see a glimpse of heaven here on this planet Earth. I pray that every Citihimians, every person nga nakasabot ni ini Ginoo nga konsepto sa gingharian will not just remain in a concept, but Lord, amo gining ikinabuhi. It will be embodied to each one of us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God, for what you have done. And padayon ka, Ginoo, magabag-o ka namo every day. As we continue to give ourselves, oh Lord,
to you, coming into the altar of prayer. Oh God, I pray sa imong mga katauhan, as we daily consecrate ourselves to you, may you continue also to sanctify us and use us for holy purposes. Oh, we thank you, Holy Spirit of the Lord. Imo Ginoong pagabuhaton ka na sa amo ang mga kinabuhi. Pinaagi sa gahom, sa balaang dugo ni Ginoong Jesucristo. Nining takla, O Diyos, all authority in heaven and on earth, ihatag na mo kang Ginoong Jesucristo. O giingon mo, Lord God, O Lord Yahusha, iyong kakanamo. Therefore go. Therefore go and make earth a colony of heaven. Salamat kaayo, O Diyos. Salamat kaayo, O God, sa imong gibuhat sa amo ang mga kinabuhi. We love you and we worship you. All God's people say amen and amen. We give today not out of religion, but out of kingdom identity. As image bearers of God, our generosity reflects the nature of the King we represent. Tithing and offering are acts of stewardship, declaring that everything we manage belongs to Him. Let us give faithfully, releasing heaven and earth through our obedience and trust. Let's give! Hallelujah! Come on, let's clap our hands to the Lord. Let's continue to celebrate and honor the Lord. Come on! We now make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out for all that you've done. Turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. 1, 2, 3, come on! This will be the best time of our lives as we carry your blood again. Here we do, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are, took a lot with your love. Every heart set apart just to be where you are. Well, let's raise our hands. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we carry your love again. Here we do, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on, let's declare this together. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift. Come on, declare! This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Come on, let's shout His name! Thank you, Jesus!
family will have an open heaven life, blessing so great I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Hallelujah. Most gracious Lord, as I apply your blood, the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, I declare and decree this morning that your people who obey the principle of the kingdom will be blessed abundantly above all that he can ask or think or even imagine. Lift up your hands for the blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor after favor from the Lord be yours. And God's people say, amen and amen. Happy Sunday, everyone, and shalom. Shalom to all our leaders and visitors. For our announcement, Created to Lead book now available. The book Created to Lead by Mrs. Bishop is now available for 350 pesos. This will be our official material for LG meetings throughout the year. So, take nato ni nga opportunity leaders nga maka-purchase, makapalit ani nga libro kay mauni atong gamiton for the whole year sa ato ang leadership group meeting. Available na ni siya outside for 350 pesos. And we are excited to see you again next week here at Almendros Gym for our worship services. We have 4 service schedules flashed on the screen. Please take note of the time of your network. And don't forget to follow our Facebook page for updates, announcements, and upcoming events. And Holy Spirit University School of Discipleship Level 1 to 4 will hold its class today at its new time slot at 12:30 p.m. So sa tanan na to mga estudyante, after your huddle, please go back here para sa ato ang Holy Spirit University classes. And calling all creative leaders, do you have a gift in graphic design, reels creation, or video editing? Use your creativity for God's glory. We are currently expanding our digital team, and if you feel called to serve in this ministry, please approach the team or connect with Dana at the back for more details. So naalam mi diri sa likod, to all leaders nga interested to use their creativity talents, please approach here sa digital team area at the back. And that's all for our announcements. See you next week. God bless and shalom.